Once again, good morning everyone. For our next lesson, let's talk about the global food security. These are the definition of terms. Food security is the condition of which everyone is able to access sufficient, safe, and nutritious food anytime. Sabihin, pagdating sa food security, ito ay kalagayan kung saan ang lahat ng tao ay may sapat, ligtas, at masusustansyang pagkain anumang oras. Hindi sila nagugutom, nakakakain sila ng gulay, prutas, protina, yan po ang food security. Now, the undernourishment. Condition by which a person only has access on a regular basis. Ibig sabihin na pagdating sa undernourishment, mayroong kakulangan sa nutrisyon. Kapag ang isang tao ay kulang ang nakukuha na pagkain at enerhiya para maging malusog at aktibo, ang tawag dyan ay undernourishment. Halimbawa, yung bata na payat at mahina sapagkat hindi sapat ang pagkain. Kulang siya sa gatas, gulay at protina. Okay, food insecurity is the phenomenon when people do not have adequate physical, social, or economic access to food. Kakulangan sa seguridad sa pagkain. Kapag hindi tiyak na makakakuha ng sapat na pagkain, gaya ng kakulangan sa pera, access o supply ng pagkain. Halimbawa ng food insecurity, hindi alam ng pamilya kung may makakain sila bukas dahil kulang ang kita. Now, the chronic food insecurity recognizes the perennial problem of food insecurity. Pag sinabing chronic food insecurity, ito ay matagalang kakulangan sa pagkain. Okay, palagian o pangmatagalan ang problema sa pagkain. Okay, halimbawa, mga mahihirap na komunidad na taon-taong nahihirapan sa pagkain, that is chronic food insecurity. The transitory food insecurity talks about the monetary shortage of food. O panandalian o pansamantalang kakulangan ng pagkain, kadalasan ang dahilan nito ay kakulangan sa pera. Okay, the food availability, pagkakaroon ng sapat na pagkain. The focus of government programs to make food available was boosting of agricultural production. Pagtiyak na maraming supply ng pagkain sa bansa. Madalas ito ay sa pamamagitan ng pinalakas na agrikultura at stable na presyo. For example, sapat ang supply ng bigas sapagkat nag-aani ang mga magsasaka at tama ang presyo ng bigas. Now, the food accessibility means that people can physically and economically obtain food. Sa food accessibility, ang tao ay may pera at may paraan para makabili o makagawa ng pagkain. For example, may trabaho kaya nakakabili ng pagkain. Kung kaya mo naman may tanim na gulay sa bakuran kaya merong pagkain. Now, the food stability ensure that foods remain available and accessible all times. Sinisiguradong may pagkain kahit may sakuna, krisis o pagbabago sa ekonomiya. Okay, for example, even during emergencies, natural disasters, or economic crisis, merong relief goods pag may bagyo. Kaya mo naman merong mga food reserves ang gobyerno maaaring ibigay sa mga tao. The food utilization talks about how the body uses the food they consumed. Depending on proper nutrition, safe preparation, clean water, and good health condition. Ayan, tamang paggamit ng pagkain. Paano ginagamit ng katawan ang nutrients ay nakadepende sa tamang pagkain, ligtas na paghahanda ng pagkain, malinis na tubig at mabuting kalusugan. For example, kumakain ng gulay, prutas at malinis na pagkain. Kaya mo naman, umiinom ng malinis na tubig, may tamang kalinisan sa pagluluto. Sa ganung paraan, madali pong ma-absorb ng katawan natin yung nutrients. Take note ha, yung food utilization kung paano na-absorb ng katawan yung nutrients, kung paano ginagamit ng katawan ang nutrients na makukuha sa pagkain. Okay,
Meron tayong tinatawag na prevalence of undernourishment o ang POU. It measures hunger on several levels. In the regional and global levels by gathering data on food availability, consumption, and energy requirements. Some factors na minimeasure ng POU, daily per capita food consumption, human energy requirements, and agricultural products. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng POU? Okay, sukatan nito kung gaano karaming tao ang kulang sa sapat na pagkain at tamang nutrisyon sa isang bansa o sa buong mundo. Paano ba sinasukat ang POU? Una, gaano ba karami ang pagkain na meron sa isang bansa o food availability? Other than that, gaano karami ang kinukonsumo ng bawat tao bawat araw? That is per capita food consumption. And ilang calories o energy ang kailangan ng tao para maging malusog? That is energy requirements. And lastly, produksyon ng agrikultura or the agricultural production. Kapag mababa yung mga binanggit ko, ibig sabihin, hindi sapat yung nutrition or pagkain na meron mga tao. Pero pag ito steady, maayos, ibig sabihin sapat ang pagkain at nakaka-experience ng tamang nutrition ang mga tao. Okay, dito sa Pilipinas, familiar kayo sa pagpag. Alam ninyo, sa mga squatter areas or yung mga taong mahirap talaga, walang kakayahang bumili ng pagkain para makasurvive sila. Sinasagawa nila yung pagpag. Yung mga tira-tirang pagkain galing sa fast food chains na nasa basurahan, kinukuha nila, nihihuhugasan, nilulutong muli. That is their only means to survive. Kaya kayo, kapag kayo ay may pagkain, huwag niyo sinasayang. Be grateful kung ano man ang pinapakain ng magulang ninyo sa inyo. Huwag maarte. Okay, Global Hunger Index. Ngayon, ang Global Hunger Index, take note, sinusukat ang antas ng kagutuman sa isang bansa gamit itong 4 na batayan. Number 1 batayan, undernourishment. It is the insufficient calorie intake. Okay. Pagdating dito sa undernourishment, hindi po sapat ang pagkain para magbigay ng lakas. Kulang sila sa calories. Kasi di ba calories yung way para ikaw ay lumakas, yung mga kanin, mga carbs. Now, the child wasting is children with low weight in relation to their height. Ayan, payat, mas payat sa tamang timbang para sa kanyang taas. Okay, kumbaga mababa ang timbang niya ayon sa height. Now, the child is stunting, referring to children under the age of 5 that have a low weight in relation to their age. Mababa ang height ayon sa age. Kunwari, 20 years old ka na pero ba't ang baba mo? Parang hindi akma. Hindi ka tumangkad ng tama dahil kulang ka sa nutrisyon. And the child mortality or under 5 mortality rates, ito'y bilang ng mga batang namamatay bago sila tumungtong sa 5 years old. Okay. Now, na Hunger Reduction Commitment Index, sukatan kung gaano kaseryoso ang gobyerno sa paglaban sa gutom. Now, sinusuri nito ang 3 bagay. First is the government policies and programs. Pagdating po dito, ang katanungan is, may mga programa ba para sa pagkain, nutrisyon at agrikultura? For example, may mga feeding programs, food subsidies, or support for farmers ba ang gobyerno? Next is the legal frameworks. May mga batas ba na nagpo-promote ng food security at nutrition? For example, batas sa rice importation or nutrition acts. And lastly, public expenditures. Ngayon, gaano ba kalaki ang budget para sa agrikultura, health at nutrition? For example, meron bang pondo para sa farm equipment, health centers, or nutrition programs? Okay, take note, kapag mas mataas ang
HRCI or Hunger Reduction Commitment Index score. Ibig sabihin, committed ang gobyerno laban sa gutom or nagfo-focus sila na labanan ang gutom. Now, some of the indicators. Institutional coordination, a coordinating body to address hunger and malnutrition. Ibig sabihin nito, mayroong grupo or ahensya na nagtutulungan laban sa gutom. The government, intention and action, priority actions of the government. Sabihin, ito ay mga ginagawa at plano ng gobyerno para solusyonan ang malnutrition. The analytical rigor, paggamit ng research at datos para gumawa ng tamang pulisiya pagdating sa paglaban sa gutom. And lastly, the learning and adaptation, government's effort to innovate with policy. Nagbabago at nag-iimbento ng bagong paraan para mapuksa ang gutom. Now, some factors affecting food security, mga salik na nakakaapekto sa seguridad sa pagkain. Meron tayo dito tinatawag na food supply. It focuses on agricultural production to ensure availability of food. Okay, ang food supply ha, patungkol ito sa dami at kalidad ng pagkain na i-produce sa bansa. Kailangan daw ay sapat ang ani para may pagkain para sa lahat. Kaya nga ang focus ay agricultural production. Okay, kasama dito agricultural productions, ani at pagtatanim, pagproseso at pagdistribute ng pagkain, sapat na nutrients, and of course, suporta sa mga magsasaka, lalo na sa probinsya. Okay, kapag kulang ang bigas na inaani dahil sa tagtuyot, anong mangyayari? Siyempre, kulang din ang supply. Okay. Now, the food prices, presyo ng pagkain, changes in national and global economic policies, and process may lead to increase in oil and food prices. Now, pagtaas o pagbaba ng presyo ng pagkain dahil sa ekonomiya. Ito ay sa presyo ng langis at patakaran ng gobyerno. For example, tumaas ang presyo ng bigas at gulay, ang resulta nun, mahihirap na bumili. Pag mataas ang presyo ng gasolina, ayan, tumataas din ang presyo ng pagkain dahil mahal ang transportasyon. Overall ha, pag food prices, kapag mahal ang pagkain, mas marami ang magugutom. Now, the people's income. Kita ng tao. Ito ay dami ng pera ng tao para makabili ng pagkain. Now, kung walang sweldo, kulang ang pagkain. Pag walang trabaho naman, hirap bumili ng basic needs. Okay, the changes and shocks in social and natural environment. Merong kasama dyan ang climate change. Bagyo, drought, matinding init, the natural disasters, bahalindol, social problems, conflict, or pandemya. Okay, kapag may sakuna or pagbabago sa klima, ano ang epekto? Nasisira ang ani at dumadami ang nagugutom. Okay, the economic globalization, it talks about the global food supply chain, the production, manufacturing, consumption, and disposal happening across different national borders. Ito naman po ay pagkakakonekta ng pagkain, produksyon, proseso at pagbenta sa buong mundo. Kasama sa economic globalization, ang import at export ng pagkain, ang international supply chain or pag-deliver ng pagkain sa iba't ibang bansa. Now, the issues are contamination. Yung pagkain ay madumi or nadudumihan sa proseso, and the lack of mechanism to trace where food comes. Walang tamang tracking system. Hirap malaman kung saan ba galing yung pagkain. Mamaya ay ang dumi ng pinanggalingan. Okay. Pagdating sa economic globalization, take note, nakadepende ang pagkain, hindi lang sa lokal na taniman, kundi pati sa ibang bansa. Sabihin, sa ibang bansa, kumukuha din tayo ng pagkain. Kaya kapag may problema sa ibang bansa, apektado din tayo. Now, the cultural globalization creates changes in people's taste, preferences, and consumption, especially from the transnational fast food corporation. Okay, proseso kung saan nagpapalitan ng kultura ang iba't ibang bansa. At sa pagpapalitan ng kultura, nagpapalitan din tayo ng ating pagkain, ng musika at fashion at tradisyon na meron ng isa't isa.
Okay, sa pagkain nagkakaroon ng pagbabago sa panlasa, sa gusto or kinakain ng tao kasi nga naapektuhan nga tayo ng kultura ng ibang bansa. For example, ngayon because of the fast food corporations, mas maraming tao na ang kumakain ng burger, fries, milk tea, ramen, sushi, fried chicken. Impluwensya kasi ito ng ibang bansa. You can see yung mga transnational fast food corporation, yun yung mga malalaking food companies na nag-ooperate sa iba't ibang bansa. At sila po ay maraming impluwensya sa pagkain ng tao. For example, yung mga malalaking TNCs, ayan, yung mga kinakainan nyo, McDonald's, Jollibee, KFC, Burger King, Starbucks, or even the Domino Pizza. Now, ano naman ang sitwasyon ng agrikultura sa Pilipinas? You can see, agricultural food production weakens because of the decrease in government spending for agriculture. Okay, ayan. Nanghina or mahina ang sektor ng agrikultura sa Pilipinas sapagkat ang budget ng gobyerno para suportahan ang magsasaka ay mababa or ibinaba. Ito ay dahil sa structural adjustment program na ipinatupad ng IMF, International Monetary Fund at ng World Bank. Ang layunin kasi ng programang ito ay bawasan ang gastos ng gobyerno. Pero nakakalungkot, yung tulong para sa agrikultura na apektuhan, bumaba. Kaya naman kulang ang suporta sa mga magsasaka. For example, sa mga patubig, makinarya, seeds, or even training. At sa pagbaba ng produksyon sa lokal na pagkain, mahirap kumita ang mga magsasaka at tayo mga tao mahirap maka-access sa pagkain. Now, the trade liberalization in the Philippines, marked by the joining of the Philippines in the World Trade Organization, required the country to eliminate quota for agricultural imports. Ayan, nawala na daw ang quota or yung limitations pagdating sa produkto. Kaya ang nangyari, ayan, ang dami ng foreign product ang pumupunta sa Pilipinas. Pinagbebenta yung product nila kasi wala na limitation. Ang tendency nga, ayan. Entry of cheap imported agricultural product, ang mamura ng pinagbebenta ng mga foreign product. This is the reason kung ba't nadi-discourage ang local farmers kasi imbis na bumili kayo sa tinda ng Pilipinas, bumibili kayo sa tinda ng ibang bansa. Kasi for you, that is more cheaper. Yeah, cheaper. Kasi nga, mababa ang quota or walang quota. Kasi paano naman ang ating local farmers? Now, commitments to achieve food security. The government actions boosting agricultural productivity. Ayan, pagpapatupad ng programa at teknolohiya upang mas dumami ang ani at mas gumanda ang kalidad ng produktong agrikultural. Now, making agricultural resilient to climate change. Tinitiyak na kayang harapin ng agrikultura ang epekto ng climate change. For example, pagkakaroon ng makabagong paraan ng pagsasaka, paggamit ng climate resilient seeds, so yung mga pananim na hindi karaka-raka nasisira ng kalamidad. May tamang irigasyon at paghahanda sa kasakuna upang hindi masira ang kabuhayan ng mga magsasaka. Now, increasing investment in agriculture. You can see pagdaragdag ng pondo o pamumuhunan sa sektor ng agrikultura. Mahalaga yan. And of course, correcting trade processes. Dapat magkaroon ng policy sa tamang pangangalakal ng product. Ayan, pagpapatupad ng batas, pagpapatupad ng patas ng mga patakaran sa kalakalan nang sa ganun maprotektahan ang lokal na magsasaka habang tinitiyak na sapat pa rin ang supply ng pagkain sa bansa. Okay, lastly, the food sovereignty focuses on promoting the well-being of the small-scale farmers and producers, the landless farmers and rural farm workers, instead of prioritizing large-scale corporate. Okay, yung food security, ang pinagtutuunan niyang pansin ay yung mga maliliit na magsasaka at lokal na producer. Yung mga magsasakang walang sariling lupa at yung mga yung mga taong nagtatrabaho sa bukid or sa mga rural farms.
Okay, sa halip na bigyan ng prioridad ang malaking korporasyon at malayang kalakalan, ang layunin ng food security, take note, ito ay mabigyan ng patas na access ang mga magsasaka pagdating sa lupa, tubig, syempre at ibang pangyaman. Okay, other than that, papalakasin ang lokal na produksyon pagdating sa pagkain, ibig sabihin hindi tayo magre-rely sa product ng ibang bansa, ano? Other than that, protektahan yung tradisyonal na kaalaman at kultura pagdating sa pagsasaka. And of course, hayaan ang komunidad na magkaroon ng kontrol pagdating sa produksyon, sa distribusyon at pagkonsumo ng pagkain. Yun ay para sa kanilang kapakanan. Okay.